Hello, magandang araw mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, meron po tayong tampok na video sa inyo. Ito po yung isang araw nung si Father Darwin nagkandak ng misa during sa doon sa kanyang talk yata sa kanyang talk, sacramental blessing ba yun? May sumigaw na poses. Nalala niyo yun? Ating i-review dito sa debating ito. Sa debate na hinoon. Dito sa episode na ito yung nangyari kung saan may nag-react sa kanyang talk. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang tanghali. Sino ba ang pinakamalayo? Saan? Galing? Manila? May bagyo doon. This coming Friday. Kayo? Mindanao. Layo, no? Sa? Ano? Davao. Bicol. Mga Tagalog. Sugbo. Saan? Argao, Cebu. Okay. Pagidian. Wow, layo. So, welcome ha sa ating St. Michael Exorcism Center. And then, pasensya na kayo kanina, may sumigaw. Yung mga hinaharas ng ating kaaway ay ibigay ko po yung dugo ni Kristo. Doon, makikita ninyo, matorture sila. No? May, rejoinder. No? Sasagot yan. Na ba si Father Martin, son? Father Martin? Padong na? So, meron tayong pari, Father Martin, magpakumpisal. And then kami si Father Salon, after sa blessing ko sa inyong mga sacramentals, ay may exercise kami. No? So maraming demonyo pumasok sa kanya, no? So na-torture siya sa dugo ni Kristo, no? Bigyan natin ng papuri si Kristo, no? Buhay na buhay si Kristo. Kasama natin siya. So kayo na nandito sa mga may sakit, magsamba kayo araw-araw. At yung Eucharist na tinanggap ninyo ay si Kristo po yan. Higit pa yan ni kahit kanino. Na po yan. Bakit hahanap pa kayo ng gahom-gahom, anting-anting? No? Nandiyan na po si Kristo, libre lang. Wala namang bayad. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? So, kayo na nandito, kayo po yung magpatuloy na mag-prayer sa inyong mga anak, sa your family members, and then go to your priest. Receive the sacraments. Si Father Martin magpakumpisal, and then after sa exorcism ko, magpakumpisal ako. Kayo lahat i-deliverance na nandito. So yung team natin ang mag-deliverance, at kung mag-react kayo, at kung mayroon kayong mga occult na mga
ninuno na napasa ninyo, kayo ang nakatanggap, sabihin nyo sa deliverance minister para matulungan ka. Gawin mo yung solemn renouncement. Makatulong po yun. Kalimitan yung mga grabe yung occult ay 7 days pinasagawa ko sila ng solemn renouncement in front of the Blessed Sacrament. At hingin lang ninyo sa team natin ang solemn renouncement. Dahil wala yan sa itim na aklat ni Father Sikia. No? At kanina, nag-exercise ako, isang buong pamilya at isa din na antingero. Alam nyo, during exorcism natin, nagiba yung mukha niya. Kaninang umaga, nag-exercise ako. Hindi lang nagiba yung mukha niya, napapaso pa siya sa ng simbahan. Grabe, no? Mga 18 years siya po na antingero. Meron siyang anting-anting na triangle, yung mata ay nasa gitna. Hindi siya matablan. No? So, marami ito sa buong mundo. At akala nila, kapangyarihan ito galing sa Diyos. Pero nung in-exercise natin siya, convinced, first time natin siya na-exercise ngayon, solemn exorcism, alam nyo, hindi niya ma-describe. May lumabas na mainit na apoy. Ang apoy, mainit naman, no? May apoy na lumabas sa kanyang katawan. Pina-receive ko siya ng dugo ni Kristo. Sabi niya, Father, iba na talaga. While nagbibigay ako sa kanya, sa katawan ni Kristo at sa dugo ni Kristo, bumulong siya sa akin, Father, ang gaan na ng katawan ko. Dati, ang bigat daw ng katawan niya. Pero ngayon, ang gaan na. No? Ang sabi ni Kristo, kapag lalapit kayo sa akin, gagaan kayo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Kung mangumpisal kayo ngayon, confession, andin sa mga may sakit, ang i-anoint lang natin, yung may sakit lang, yung malala na sakit lang ang i-anoint. Pero kayo lahat, bibigyan ko kayo, i-anoint ko yung senses ninyo, kayo lahat. Pero yung mga may sakit, i-separate natin sa may grabing sakit o yung mga senior citizen na hirapan na paglakad, yun lang ay anointing of the sick, Kung malakas pa kayo, anointing of senses lang. Okay? Baka lilinya kayo sa anointing of the sick. Yung may malubha na karamdaman lang ang dapat anointing of the sick, Yung mga grabe yung karamdaman. Okay? Or yung mga mataas na yung edad. Yun. Pero kung malakas ka pa, huwag kang magpa-anointing of the sick, Anointing of senses lang ang sayo. So mamaya, after exorcism, and then magtutulong kami si Father Salon sa confession, dahil marang dalawa lang yung exercise namin ngayon. Kayo lahat i-deliverance. And then confession is greater than deliverance. So gusto ko na sa confession ninyo, direct to the point. Dahil marami kayo ngayon. Wag na kayong mag-justify. Wag niyong i-confess yung kasalanan ng asawa mo. Matagalan tayo. Yung kasalanan mo lang. Wag kang mag-justify. Sabihin mo na nag-aaway kami sa asawa ko. Wag mong dagdagan na nag-aaway kami, Father. Walang mudo yung asawa ko, Father. So, sinagot ko siya, nag-aaway kami. Wag ka nang mag-explain. My fault, my grievous fault. Akong sala, ay napananaw si mong tapad. My fault, my most grievous fault. So focus ka sa sarili mo. Okay? And then, direct to the point. Nagnakaw ako ng 3, Father, manok. Wag mo nang i-mention yung may-ari sa manok. Wag mo nang i-mention yung mga kasama mo sa pagnanakaw. It is all about your fault.
My fault, my fault, my most grievous fault. So focus sa sarili para direct to the point na yung confession. At kayo lahat makareceive ng grace of purification. Ang matanggap din nyo ngayon is grace of purification. And then, i-deliverance pa kayo lahat sa team natin. At kung mag-react kayo mamaya, makikita tayo sunod na araw. No. Lalo-lalo yun, grabe yung mga occult sa mga ninuno, ha? Please tell to the deliverance ministers na mag-pray over sa inyo para matulungan namin kayo. Okay? At kung wala namang demonyo, hindi ka dapat i-exercise. Bakit i-exercise ka? Wala namang demonyo. Sinong palalayasin? Wala namang demonyo. No? Amen? At sa pag-uwi ninyo sa bahay, kayo na mismo ang mag-deliverance. Ang tatay ang pinakamakapangyarihan sa inyong family circle. Minsan sa atin ay lack trust sa ating sarili. Totoo, hindi. 90% galing sa inyo. Ang maibigay namin sa team is 10% lang. Sino ba ang pinakamalaki? 90 o 10%? Kaya nga, ini-empower namin kayo. Ano yung objective namin na ini-empower namin kayo? To be dependent on God alone, not to Father Darwin, not to us, but to God alone. Why? Because God is present everywhere. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? May bisita ako. Nandito si Mama Tunya, nanay ko. Single na. Secondly single. Dalagita na. At mga auntie ko, lola ko din, single na din. So, nandito sila, no? Nagpasyal at si Auntie Ana galing pa sa ibang bansa. Nagpasyal sila dito and then first time nila pumunta dito si mga auntie ko. Nakita nila comparing to Valencia, iba na dito dahil sa inyong tulong sa ministry. At next year, 3 building pa itayo natin dyan sa harap. Ito po ay temporary lang, no? At sa sunod na araw, ilagay natin, i-carve natin yung nagtulong sa atin. Ilagay ko yung mga pangalan ninyo na tumutulong na ma-build ito. Diyan sa harapan, ilagay ko yung mga pangalan ninyo. Then ongoing yung construction natin. And then, kahit natapos na ito, yung utang natin ay umaabot na 1.8. Pero may nagbigay ng 500, 1.3 na lang. No? And then, lagi tayong nag-extend. Dito, wala itong bubong. Pero ngayon, meron na. So, salamat po sa mga laging tumutulong sa ministering ito. Ito po ay pamay-ari, hindi ni Father Darwin, ha? Pagmamay-ari po ito sa Diocese of Tagbilaran. Kung mamatay si Father Darwin, may papalit. At hindi na po ito mawawala kailanman. Amen! Bigyan natin papuri ang Diyos. God is good! All the time! Kamata lagi mo, no? So, yan po. So ngayon, before mag-bless ako, may nag-chat sa akin. At sabi niya, Father, salamat ha. Taga-Konsolasyon, Cebu. Malaki yung baha sa kanilang lugar. At Father, alam mo, namin na dineliverance, hindi na bahaan. No? At yung kapitbahay namin, malapit lang ng bahaan. Nakita nyo yung Mandawi, Konsolasyon, Liluan, grabe yung baha. Father, sabi niya, very prayer of deliverance. Amen? Tingnan nyo yung office natin. No? At alam nyo, Diocese of Tagbilaran, wala pong damage po. Alam nyo, ini-entrust ko po sa mga tinatawag ko yung mga guardian angel nila. Guardian angel ng mga pari sa Diocese of Tagbilaran. Hindi lang guardian angel ng mga pari,
pati na ang guardian angel ng mga politiko. May guardian angel sila, katayo lahat. At hindi lang ang mga guardian angel ng mga politiko, tinawag ko din yung lahat ng guardian angel buong probensya sa Bohol. No? Tayo, lagi nating tatawagin yung mga anghel. Nabasa ko sa aklat ni Father Chad, hindi sila tutulong sa'yo kapag hindi mo sila tatawagin. Uy. At diniliverance ko din yung parokya, pati na yung kumbento, walang damage. At umuwi ako sa bahay namin, diniliverance ko yung bahay namin. Wala ding damage. At grabe yung damage sa Cebu, di ba? Magkatabi lang tayo. The power of entrusting to the Father and to the Son and to the Holy Spirit through deliverance. At yung deliverance ay pagtawag ng mga patron natin sa buong parokya, sa buong diocese of Tagbilaran. Grabe. At alam nyo, yun ang sharing sa taga-konsulasyon, si Jane Nahuman, no? Isa sa mga editor ko sa sa Reels, no? Nag-chat siya sa akin ngayon. Grabe talaga yung prayer of deliverance. At kami mismo, dun sa Anas Valencia, yung Odette, grabe. Ang lakas ng Odette. Di ba? Ang daming, pati na yung parokya, hindi ko na-deliverance yung parokya eh. Dahil na-trap na ako sa bagyo. Hindi na ako naka-uwi sa parokya. Doon na ako naka-stay sa office, sa Valencia. Nandun lang ako. So, ang ginagawa ko, nag-deliverance ako sa buong bahay. Ni light materials. At alam nyo, sabi ni Brother Shewin, ito siya nagka-observe, ito yung Adoration Chapel, at may kapayas doon. At meron siyang isang kinibitong sanga, nga patay na. Alam nyo, hindi na huhulog sa Odette. At yung katabi naming bahay, alam nyo, yung bubong nila ay lumipad. Light materials lang po yun. And then, upper part po sa Valencia, yung Anas. Matamaan talaga sa malakas na hangin. Pero wala kaming ni-repair after sa bagyo na Odette. Yung mga kapitbahay namin, tumba. Ang mga puno nila, tumba yung malaking puno sa harapan namin sa harapan namin sa kalsada, tumba. Sabi ng mga tao, Father, ang dami ng bagyo, hindi pa yan natumba, ngayon lang. No? So the power of prayer of deliverance. At ito po yung tinuturo namin sa inyo. Gamitin niyo yung mga prayer ng simbahan, ha? Tawagin niyo yung mga guardian angel ninyo, mga patron ninyo, tutulong sila sa atin. Amen. Natutuwa pa kayo. No? Atin lang yan, ha? Huwag nyo yan ipagmasabi sa iba. No? Amen? So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Unahin natin yung salt ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Diyan lang kayo sa upuan ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Thou creature of God's salt, I purge thee of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered thee through Lysaeus the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou, with thine of thy goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind,
May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches, sprinkles, be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ, O Lord. Sunod nating i-bless ang tubig ninyo, pakibuksan yung tubig ninyo, at gusto kayong iinom, yung salt ninyo ay i-mix ninyo sa tubig ninyo na inumin para hindi yan madaling maubos yung holy and exercise water ninyo. Sprinkle yan sa inyong kwarto bago matulog. You creature of God, water, I purge thee of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which he consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek. In calling upon your holy name and be protected from all peril, through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, he violently put them down, hostile influences, prostrate and first from we beseech thee, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a joyous witness, wherever to sprinkle in your name, may devilish infection cease, venomous serve with even afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you with the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang tubig ninyo ay holy and exorcised water. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let their adversaries' power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge that please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to attain the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which your blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city of man, made in your image and redeemed by Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ, O Lord. Lahat ng olive oil niyo ay holy and exorcised oil because of the ritual of the church. Sunod nating i-bless incense, candles, rosaries, medals, cross, crucifix, Bible, handbook. Sana mayroon kayong handbook ha, kada family. May handbook kayo ka Father Sikia at Father Chad Ripperger. Bawat pamilya meron. And then,
pag-aralan nyo po yan dahil may mga specific prayer magagamit natin from time to time. At makatulong na tayo sa mga family circles natin. Dahil pwede kayo makadeliverance sa family circles natin. Kung may sakit kayo, pwede nyo gamitin ng deliverance. But before that, anong kahulugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacrament. Mamaya, meron tayong blessed exposition sa Blessed Sacrament. Every Thursday po, mag-expose kami. Bakit? Iaalay namin lahat ng bumibisita namin. Iaalay namin lahat ng mga hinaharas ng demonyo. Dahil wala naman kaming kapangyarihan, siya lang. No? Every Thursday po, mag-expose kami sa Blessed Sacrament. Kaya nga, isa yan sa cares, adoration. Hindi kami makapaglayas ng demonyo without Him. No? Yung healing, it is not a separation from Him. No? Kung meron mang gumaling dito, hindi yan dahil sa amin. Because of Him. Because Father Darwin and the deliverance ministers are nothing. We're nothing. Only God is everything. No? Only God is the reason for every miracles happen here. No? Amen? Sunod natin, general blessing po, ang inyong scapulars bell. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering powerless and able to harm the practice of priests and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, the unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, may been approached. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. So, nandito na si Father Martin, son? Nandito na si Father Martin, on the way na. And then, mamaya, tutulong kami Father Salon for confession. And then, mga alas 4, mag-anointing of senses ako. And then, anointing of the sick ako sa mga may grabing sakit. Okay? Malinaw ba yan? So, magpatuloy ako pag solemn exercise. After that, magpakumpisal ako sa inyo. And then, yung tatlong sakramento po, anointing of the sick, Eucharist, and then confession, our sacrament of healing. It is Jesus who is touching you. It is the hands of Jesus, not our hands. Amen? At kung uuwi kayo sa inyong parokya, huwag kayong mag-alala. May pare naman kayo doon. Bisitahin niyo yung pare, and then the whole family should receive the sacraments. At yun po ang tunay na tagapagligtas natin, ang sakramento na tatag mismo ni Kristo. Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? So, tatawagin yung mga pangalan ninyo ha. Exactly to na simulan na tayo. God bless.